Susan, halika muna rito. Tulungan mo ako. Sandali na lang po, Inay. Nandyan na. Pinuntahan kita sa inyo, nandito ka raw. Kasi kumbidado tayo sa sayawan sa darating na linggo. Huwag mong kakalimutan, ha? Linggo? Punta tayo. Bahala na. Ikaw, Daanan mo naman ako sa linggo. Mamasyal tayo sa bayan. Oo ba? Basta paalam mo lang ako kay nanay. Oh, sige. Ay, si Richard! Richard, samahan mo naman kami maligo. Hindi pwede. Gagaling ko na sa sakit eh. Gamot nga tong maligo sa dagat eh. Talagang hindi pwede. Pasensya na kayo. May lakad pa ako. Sige. Richard! Hindi ka na namin babatiin. Kasi naman, hindi ka ako nag-aaya. Halika na! Dali! Halika na! Ano pa? Ayaw sumaligo ah! Halika rito ah! Ano ba? Hoy! Bumangon ka dyan! Bakit? Ibalik mo pera ko! Kinuha mo na naman! Pambili yun ng pagkain ng itik! Bakit ako pagbibintangan mo? Ako lang bata ako dito sa bahay. Yung mga anak mo, bakit hindi mo tanungin? Dahil ikaw lang ang magnanakaw dito! Kapag hindi mo ako tinigilan, tatadyakan kita! Subukan mo! Ang ate mo, ba't di pa bumababa? Nasa kwarto po nagpapahinga. Masama raw po ang pakiramdam. Hoy, kayo. Parang wala akong dinatnan tao. Ikuha mo ng plato ng tatay mo.
Tignan mo itong taon to. Umupo lang ako. Bigla na lang tumayo. Wala akong gana pagkasalo ka. Bastos! Sige! Hayop Tama ka! Hinahanap mo! Hayop ka! Yung nanay mo, patigilin mo! Ano tumigil? Kaya bastos! Trabaho ko pinagtrabaho dito. Wala kang ginawa kundi magpasarap sa buhay. Bakit? Meron naman ako sarili hanap buhay ah! Para sa sarili mo lang. Eh, yung mga maniningil na punta ng punta dito. Tagtag ka kasi ng utang. Wala kang ginawa kundi uminom ng alak, magsugal. Wala kang kahiyan. Tumigil ka na! Kundi Sige, bibigutan kita! subukan mo! Itay, ano ba, Nay? Wala na bang katahimikan sa bayan na to? Nanay mo kasi. Rafael, kunin mo na ako dito. Kunin mo na ako. Hindi ko na kaya. Huwag kang padalos-dalos ng desisyon, hindi pa tayo handa. Naiinis na ako dito eh. Araw-araw na lang may away. Hindi na nila kami binigyan ng kahihiyan. Hindi ko na alam kung sinong kakampihan. O siya, tama na yan. Huwag mo sirain ang gabi mo. Ako ang kasama mo. Inay! Inay, ang mga itik! Hindi naman panahon ng peste ngayon. Bakit tayo inaabot ng peste? Inay, andyan na yan. Wala na tayong magagawa. Paano? Kulang pa tayo sa puhunan para makapagsimulang muli. Anong gagawin natin? Inay, magtulong-tulong na lang tayo. Makakaraos rin tayo. Bilib talaga ako sa'yo, pare. Napakatalino mo. Isipin mo, napaglalangan mo ang asawa at anak mo. Iba tayo, pare. Abay, pambenta na. Ayaw pang ipagbili. Hindi lang yun, pare. Balak pa yatang ilibing sa wala ng asawa mo eh. Papayag ba ako? Maagap tayo, pare. Ako ang nagtanim. Ako ang dapat umani. Inom tayo. Tao po. Tao po. Pwede bang tumuloy? Pwede ba namang hindi? Eh, narito ka na. Tuloy. Huwag mo nang hintayin na pagtimpla pa kita ng drinks dahil hindi ko gusto na nandirito ka. Eh, ano nga magagawa ko? Ikaw nga ang tinitibok ng puso ko. Sige, ulitin mo pa. Ipagtatabuyan na kita palabas. Nakakaabala ba ako sa inyo? Kaya ako na pa rito. May importante akong sasabihin sa'yo. Ano naman ang napakahalagang bagay ang pinunta mo rito? Tungkol sa pagkapeste ng itik nyo. Ang itay mong may kagagawa nun. Paano mo naman nalaman? Yun ang usap-usapan sa tindahan. Narinig ko, nagiinuman pa nga sila eh.
maraming pera. At ang tatay mo ang taya. Alam mo, hindi naman napeste ang mga itik ninyo eh. Nilason niya. At ipinagbili doon sa palengke. Ang akala siguro ng inay mo, itinapon niya. Dahil nga napeste. Pambira tong taon to. Tingnan mo na buliyaso yung lakad ko. Paano? Puros katarantaduhan yung nasa isip mo. Nangliligaw ka sa wala. Ang kulit-kulit mo. Eh ano naman sa'yo yun, ha? Wala naman. Kaya lang, may babaeng mas nararapat sa'yo. Sino? Pwes, hulaan mo. Jenny! Susan! Ang walayanin niyong ama. Nilayasan na niyo tayo. Kinuha pang lahat ng inipon ko. Paano po tayo makapagsisimulang muli? Ramon! Gagapang kang pabalik sa amin! Sinusumpa ko! Ka! Inay, tama na po. Pabayaan niyo na po ang itay. Pinagtatagal pa tatay mo! Hindi naman... Lumayas ka! Sumama ka na sa kanya! Lumayas ka! Hindi ko kayo kailangan! Lumayas ka! Sige! Aba, mukhang Biyernes Santo yata ang mukha ng mahal ko, ah. May problema ba? Wala, naiinis lang ako. Kanino? Sa akin ba? Hindi naman kita iinisin dahil mahal kita eh. Kapag inulit mo pa yan, maiinis na talaga ako sa'yo. O sige, sige. Sabihin mo na lang sa akin kung bakit. Kasi, iniwan na kami ng itay. Sumama sa kung sinong babae. Ang masakit pa nun, nilimas ang pera ni inay. Inaalat yata kami. Kung minsan nga naisip ko na lumayo na lang at makipagsapalaran sa ibang lugar. Kaya lang, naawa ako kay inay. Yan ang wag na wag mong gagawin. Kung kasi kung sinagot mo na ba ako, di nagpapakasal na tayo ngayon. Eh di kukunin na kita sa inyo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong nararamdaman para sa'yo dito? Yan lang ang akala mo, mahal mo rin ako. Tama na nga, humanap ka ng ibang kausap mo. Rafael? Rafael! Oh, Senny. Anong ibig sabihin nito? Bakit? Lumayas ako sa amin. Ha? Paano? Anong gagawin natin? Anong papano? Naglayas ako sa amin. Dala ko mga damit ko. Dito na ako titira. Hindi pa pwede. Ang ibig sabihin eh, Buntis ako, Rafael. Buntis ako. ha? Ba't namumutla ka? Imposible ba? Hindi. Kaya lang eh. Kaya lang ano? Patawarin mo ako. May asawa at anak na ako eh. Hayop ka! Hayop ka! Malaya! Tama na eh. Rafael! Saan mo itong pinto? Parang awa ko na. Rafael! Wala akong ibang pupuntahan.
Inay, matulog na kayo, gabi na. Huwag niyo nang hintayin ng ate. Dadating din yun. Mapupuyat lang kayo. Mamaya na. Nag-aalala ako sa ate mo. Inay, si ate. Anak, saan ka ba napunta? Pasensya ka na sa akin, anak. Nabigla lang ako. Galit lang ako sa tatay mo. Susan, anak, maganda ka ng pagkain. Kakain ng ate mo. Opo, inay. Halika, anak. Halika. Oh, bakit hindi ka pa bihis? Ikaw naman, sandali lang magbihis eh. Eh si Susan, ba't di mo kasama? Eh, hindi pinayagan ni Aling Aida si Susan eh. Kaya, tayo na lang pupunta. Ganon? Nako, huwag na lang kaya tayo tumuloy. Medyo tinatamad na rin ako eh. Total, di naman tayo kompleto eh. Naantok na nga ako eh. Paano yan? Eh, si Charito, naghihintay sa atin. Ano na lang sasabihin niya? Eh di ano? Kayang-kaya mo naman gumawa ng paraan dyan eh. Madali naman maniwala yun eh. Matutulog na lang ako. Medyo bagsak na rin ako eh. O paano? Sige ah. Bahala ka na. Ingat. Sige. Alam mo, ate, sa isang banda, mas mabuti na rin yung hiwalay si inay at itay. Hindi rin lang sila magkasundo. Tahimik pa tayo. Kaya lang, problema kung kailan tayo magsisimulang muli. Napakalaking problema yan ni inay. Buntis ako. Buntis ako. Ate? Totoo ba yung sinasabi mo? At walang bayagang lalaking bumuntis sa akin. Richard, Oh, saan ka pupunta? kina Susan. Daan ka muna sa bahay. Pupunta sana ako kina Susan eh. Baka may tulong ako. Alam mo, may narinig ako na may nangyari daw. May usapan kasi kami eh. Anong ibig sabihin nito? Huh? Inay, anong ginagawa mo sa anak ko? Walang yaka! Wala pong kinalaman dyan. Wala kang kinalaman! Walang yaka! Inay,
Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa anak ko! Pagbabayaran mo! Tama na, Inay. Tulungan niyo ako. Pabayaan mo. Ipakukulong natin ang walang yang yun. Naku, ang anak ko. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi kita pababayaan. Tama na ho, Inay. Ayoko po ng iskandalo. Hayaan mo, anak. Ipakukulong natin ang walang yang yun. Wala akong nagawa nung pwersahin niya ako. Nung mahuli kami ni Inay, bigla na lang siyang nawala. Hindi ko na siya makita. Susan, tulungan mo ko. Kausapin mo siya. Mapanagutan niya ang ginawa niya sa akin. Isabel, dapat pa ba akong makialam sa ganyang problema? Matagal ko nang alam na may gusto ka kay Richard. Ikaw ang may kakagawa ng lahat. So, ang ibig mong sabihin, sinungaling ako. O baka naman hanggang ngayon may gusto ka pa rin kay Richard, kahit na mabuntis ako. Isabel, simulat sa pool, alam mong wala akong pagtingin kay Richard. At ngayon ako naniniwala na nagsiselos ka lang sa akin, kaya minadalibo si Richard. Jenny? Anong ibig sabihin nito, ha? Buntis ka? Buntis ka? Buntis ka? Ha? Sobrang kamalasan na nga ito nangyayari sa atin. Dadagdagan mo pa ng panibagong kasalanan. Ha? Yan ba ang gusto mong gawin? Ha? Wala kang pakialam. Ayoko sa batang ito. Ayoko maging dalagang ina. Nasusuklap ako ama ng batang ito. Nay, tulungan mo ako. Maawa ka sa akin. Nay, tulungan mo ako. Maawa ka sa akin. Susan, sandali. Wala akong alam sa pangyayari. Hindi ko alam ang sinasabi sa akin ni Isabel. May dapat ka pa rin panagutan sa kanya. Ikaw ang mahal na mahal ko. Pwede ba wag mo nang dagdagan ng problema namin? Paano naman ako, ha? Paano ako? Kung gusto mo magpakalayo-layo tayo, hindi niya tayo kayang sundan. Sandali lang. Magkaano-ano ba tayo? Hindi naman kita nobyo, ah. Ayoko sa'yo, kaya lubayan mo na ako. Richard, pinalayas ako ng inay, kaya dito ako tumuloy. Ano na namang drama to? Wala. Dito na ako titira para maging asawa mo. Bahala ka. Basta ba tandaan mo kahit nandito ka,
Hindi kita kaya mahalin. Problema na naman to. Ang pera. Gana. Ate! Inay! 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 Inay niya, ate! Ate! Susan, bakit? Ate! Ate! Nay, si ate! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Ang ate ko! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Ang ate ko! Bakit? Mahal naman kita kahit nagkaganyan ka. Tulungan niyo kami! Ate! 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 Ate ko! Ate ko! Richard, Ano na naman ba ang gusto mo? sobra na ang nainom mo. Tama na yan. Ano ka ba? Wag mo akong pakialaman, ha? Wala kang pakialam dahil gusto kong maglasing. Ano ba talagang gusto mo? Sabihin mo lang. Pakawalan mo ko. Yun lang. Kahit ikasal tayo, hindi ako magiging sayo. Tandaan mo yan. Richard! Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Gagawin ko. Mahalin mo lang ako. Richard! Richard! Kung makakalimutan ko lang ang lahat ng kasuklam-suklam na pinaggagawa mo, baka sakali pa. Richard! Bumalik ka dito! Anak,
Kailangang umiba na tayo ng lugar. Masyado nang maraming nangyari sa atin dito. Hanggang ngayon, nangangapa pa rin tayo. Inay, ano man ang binabalak nyo, ituloy nyo. Basta magkasama lang tayo. Ipagbibili ko ang ating bahay. Makikipagsapalaran tayo sa ibang lugar. Magsisimula tayong muli. Yan na ba ang desisyon nyo, Nay? Oo, anak. Tao po! Tao po! Tao po! Ano po yun? Kayo po ba si Aling Aida? Ako nga po, ano po bang may paglilingkod ko? Interesado ho ako sa bahay nyo. Ganun ho ba? Halika kayo, tuloy kayo. Pasok kayo. Perpekto ho ang lugar ninyo. Walang masyadong kapitbahay. May natatanaw akong bundok at mga punong kahoy. Mahigit 500 square meters ang kabuuang sukat ng lupa. Ah, malaki pala. Magpalamig po muna kayo. Anak ninyo? Nag-iisa ko pong anak. Napakagandang bata. Iha, anong pangalan mo? Susan po. Narito ho ang kabuuang bayad ng bahay at lupa nyo. Maraming salamat po. Kung mamarapatin nyo, gusto ko sanang alukin si Susan ng trabaho sa aking pabrika. Baka hindi ko makayanan ng trabaho. Napakadali lang, Iha. Ang kailangan ko ay sagot nyo mag-ina. Sobra-sobra na ho itong biyayang binibigyan niyo sa amin. Hindi niyo nga kami tinawaran. Ito lamang po napakalaking utang loob na namin sa inyo. Kailan mo gustong mag-umpisa?
talaga akong bagay na sasabihin sa'yo. Pero hindi ko masabi. How about a dinner tonight? Business, of course. Alam mo, ngayon lang ako ginanahan magturo ng bagong empleyado ng kumpanya. I mean it. Iba ka. Salamat. I hope this will not be our last time together. Yung ganitong pagkakataon. Sorry. Buti pa kumain na tayo. Inay! Nandiyan ka na pala. O anak, ikaw na lang magsantok ng pagkain mo ha. Tatapusin ko lang to. Nay, kumusta naman po ang tindahan? Ay nako, palagay ko kakailanganin ko ng katulong. Hindi ako makaagad sa mga mamimili eh. Kumusta ang trabaho mo? Okay lang, Nay. Madali naman pala ang trabaho. Ang mabuti pa, Inay, itigil niyo muna yan at kumain muna tayo. Ano kaya, Nay, kung tumigil muna ako sa pagtatrabaho para ako na lang katulong niyo? Nako, hindi maaari. Ano na lang ang sasabihin ni Don Ismael? Kapapasok mo pa lamang eh, alis ka na kagad. Hindi bale, ako na lang ang bahala. O siya. Kumain na lang muna tayo. Itigil niyo muna yan. O sige. Kumusta ka na? Mabuti. Ano? Hindi kami magkasundo ni Isabel hanggang ngayon. Ayokong makialam sa buhay na may buhay. Mahal pa rin kita. Richard, alam mo ba ginagawa mo? Hindi ako interesado sa mga sinasabi mo. Hindi ako pumapatol sa may asawa. At wala akong balak na gustuhin ka. Wala naman tayong relasyon na. At bakit ba pilit mong pinaggigiitan ang sarili mo? Susan, mahal kita. Hindi ko kaya mahalin si Isabel. May nagawa po ba akong mali kaya ipinatawag niyo? Wala, Susan. At inaasahan ko na hindi ka mabibigla sa sasabihin ko. Marahil ay nagtataka ka kung bakit hanggang ngayon hindi ako muling nag-aasawa. Hindi dahil sa natatakot ako, dahil mayaman ako. Nang mamatay ang asawa ko, wala akong nakitang babaeng katulad niya. Siguro nga, nalason ako ng pagmamahal na ibinigay niya sa akin. Matagal kong tiniis na hindi tumikim ng kahit na sinong babae. Nanindigan ko yun. Hanggang sa abutin ako. At napaglipasan na yata ako ng panahon. Ano pong ibig niyo sabihin? Pagtawanan mo na ako kung gusto mo.
Pero ngayon lang muling tumibok ang puso ko. At yun ay sa'yo. Hindi ako nagmamadali. Kaya kong maghintay. Ipagpaumanin niyo po, hindi ko po alam ang isasagot ko. At wala ring ibig sabihin ang inaalok ko sa'yo. Daramdamin ko ng labis kung magbibitiw ka sa trabaho nang dahil sa pinag-usapan natin. Ikaw mismo makakasagot sa mga tanong mo. Ayokong panghimasukan ang mga desisyon mo, anak. Parang magulang ang turing ko sa kanya. Hindi ko akalaing masasabi pa niya yun. Bakit hindi mo subukang ipaliwanag sa kanya? Mabait si Don Ismael. Maiintindihan ka niya. Uy! Sorry Bakit hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Sorry ho ma'am kasi hindi ko gaano makita yung daan dahil masyado malalaki yung kahon na dinadala ko. Ma'am, sorry ho. Hindi ko sinasadya. Hayaan nyo, hindi na ho mauulit. Bago ka dito, no? Ngayon lang kita nakita eh. Opo, ngayon lang po kasi ako nagsimula eh. O sige, mag-ingat ka na lang. Ma'am, ano nangyari? Yun, trying ko na eh. Suplado naman ito. Suplada? Kung siya kaya ang tirahin ko ngayon. Tina. Oy, kayong dalawa. Sir? Sir? Nakita niyo ba yung nangyari dyan? Yes, sir. Duda ako sa taong yan, Rekomendado mismo ni Don Ismael yan. Mag-ingat kayo. Baka matay dito yan. Mukha naman tatanga-tanga yan, sir eh. Mananalo ba sa atin yan? Ano mukhang tanga? Talagang tanga. Matatalino tayo, sir. Sir, batang mental to eh. Tado. Sige na, trabaho na. Siguro kailangan tapusin na natin to habang maaga. Huwag ka naman magalit sa akin. Pag hindi mo ako tinigilan, isusumbong kita sa mga pulis. Huwag mong hayaan mapuno ako sa'yo. Sinasabi ko na nga ba't nagkikita kayo ng malanding to? Walang yak ka! Tigilan mo ako! Malanding ka talaga! Tama na! Malandi! Tumigil ka na, Ang babitiwan mo Nakita ko ang ginawa mo! Wala akong kasalanan sa inyo! Walang yak ang babae ka pa! Ikaw ang walang yak! Tumigil ka na! Bitawan mo ako! Sinabi na, tumigil ka na eh! Aray ko! Doon ka na sa bahay! Uwi ka na! Halika, hatid na kita. Pasensya ka na. Hindi ko kasi alam na susugod ng babaeng yun sa pabrika eh. Okay lang yun.
Mano po? Nay, si Reynante nga pala po. Kasamahan ko sa trabaho. Magandang gabi ho. Maganda gabi naman. O bakit hindi mo siya papasukin sa loob? At doon kayo mag-usap. Halika, tuloy ka. Halika, pumasok ka muna. Wag na. Sa ibang araw na lang. Para naman makapagpahinga ka na. Salamat nga pala ulit. O sige, ipagpaalam mo na lang ako sa nanay mo. Uwi na ako. Bakit kailangan iskandalo yung sususan, ha? Malinaw na ang lahat sa akin na may relasyon kayo ng babaeng yon! Kahit na! Wala sa kasalanan! Ako na lang harapin mo! Walang hiya ka! Sige, subukan mo! Subukan mo! Magsitigil kayo! Wala na kayong ginawa kundi mag-away! Wala na kayong natitirang respeto para sa isa't isa! Kung ganyan kayo, ayaw ninyong magsitigil! Maghiwalay na lang kayo! Saan ka pupunta? Babalik ka sa babaeng yon? Ha? Sige, subukan mo! Hindi ko kayo patatahimikin! Hindi ka pakikinabangan ng iba! Papatayin ko kayo! Richard! Richard! Inay, mahal na mahal ko si Richard. Hindi ko kayang mawala siya. Ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito. Kaya ayusin mo ang buhay mo. Inay. Ano yung gulong na balitaan ko sa pabrika, Susan? Pasensya na po kayo. Wala po akong kasalanan. Hindi ko po inaasahan na mangyari yun. Hindi mo ba nobyo ang lalaking yun? Ni katiting na relasyon, wala po. Naniniwala ako sa'yo, Susan. Para matapos na yan, baka pwedeng ungkatin ko ang inaalok ko sa'yo. Pakasal tayo at gagawin kitang reyna ng mansyon na ito. Hindi mo pagsisisihan ang gagawin ng pagtanggap sa alok. Don Ismael, baka po pwedeng bigyan niyo po ako ng konting panahon. Naguguluhan po ako. Hindi ko kayang magdesisyon. Sabel? Sabel? Anak? Sabel? Anak? Anak? Tama na yan. Pabayaan niyo ako. Huwag niyo akong pakialaman. Anak? Tama na yan. Lalo mo lang pinabibigat ang problema mo sa asawa mo. Hindi yan ang solusyon doon. Mauna ako, Inay. Mahihirapan na akong makaahon pang muli kapag nawala si Richard. Mabuti pang mawala na rin ako. Pakinggan mo ko, Sabel. Yang pagbabago, isang pagpapakasakit yan. Huwag mong sayangin ang mga bagay na naipunla mo na. Inay, tulungan niyo ako. Kawawa naman ang anak. Tulungan niyo ako.
natatakot ako. Huwag ka matatakot pagkasama mo ko. Baka pag nalaman ni Don Ismael ang tungkol sa atin dalawa, malamang tanggalin ka niya sa trabaho, pati na rin ako. Susan, kaya kong humanap na ibang trabaho. Hindi kita pababayaan. Ngayon ko lang lubos na naunawaan si ate. Ibibigay mo ang lahat sa lalaking minamahal mo, na walang tanong. Susan, kaya mo magtiis sa kahirapan ko? Hindi mo na dapat itanong yan. Richard, alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. At huli na para hinging sa'yong patawarin ako. Nabulag ako dahil sa laki ng pagmamahal ko sa'yo. Pati pagkakaibigan namin ni Susan, nasira ko na rin. Isang pagkakataon lang ang hinihiling ko sa'yo. Huwag mo naman ipagkait sa akin. Richard. Eto na yung pampaligo mo. Ayos na rin yung banyo sa baba. What can I do for you? May relasyon kasugok na rin natin yun, ano? Sandali. Anong karapatan mo na sitayin ako sa personal kong buhay? Dahil nauna ako. Gusto kita. Susan, gusto kitang makausap, please. Simulat sa pool. Ikaw ang pinagmumula ng away nating magkaibigan. Pero lagi kitang pinagbibigyan. Dahil tapat akong kaibigan sa'yo. Napakalaki kasi ng insecurities ko sa'yo. Pati yung lalaking gusto ko, ikaw pa rin ang panalo. Ang hirap sa'yo. Hindi ka marunong magsalita. Lagi kang gumagawa ng bagay na pinag-aawayan natin magkaibigan. Patawarin mo ko. Nagkamali ako ng pagkakakilala sa'yo. Magkaibigan naman tayo, di ba? Pare, sandali.
Alam mo, nayayabangan kami sa'yo eh. Porke ba rekomendado ka ng may-ari? Hindi naman kaibigan. Nagmakawala ako sa may-ari kaya ako nakapasok dito. At si Ma'am Susan pa ang inambisyon mong angklahan para lalo maging malakas ka, ganun. Dito, makikisama ka pa minsan-minsan. Tsaka alam mo, napapansin namin, tinitiktikan mo kami. Pare, may dapat ba akong tiktikan sa inyo? Malaki ang utang na loob ko sa may-ari. Kaya kailangan ko suklihan to ng katapatan. Sinasabi ko na nga ba, sip-sip to eh. Eh, hindi naman pala ito kasangga eh. Kabago-bago mo lang sa kumpanyang ito, ikaw na pinagmumulan ng gulo. Wala akong magagawa. Policy ng kumpanyang ito, naalisin ng mga anay. Iisa ang desisyon namin ni Don Ismael. Kunin mo ang huling mong sweldo at huwag ka nang babalik. Alam niyong wala akong kasalanan. At kayo ang mga anay dito. Pwede ka nang lumabas. Anong nangyari? Ayun, nilaglag ako ng dalawa. Mas pinaniwalaan sila kaysa sa akin ng manager. Itinawag pa nila kay Don Ismael. Wala na. Tinanggal na ako. Magkapi ka muna. Salamat. Paano? Anong binabalak mo ngayon? Ewan ko. Siguro maghanap na lang ako ng bagong trabaho. Paano tayo magkikita? Ewan ko. Bahala na. Pero hayaan mo. Dadaanan na lang kita dito. Huwag kang mag-alala. Makakahanap ka rin ng trabaho. Hihintayin kita. Richard? Halika. Oh. Dahan-dahan. Basta lagi mong tatandaan, kahit mawala man ako, kahit magkahiwalay tayo,
babalik at babalik pa rin ako. Susan, mahal na mahal kita. Susan, bakit? Ano nangyari sa'yo? Ay, ano nangyari doon? Ay, ba't nagkaganon? Buntis nga. Akala ko iba ka sa ate mo. Ano na lang sasabihin sa atin ng ibang tao? Ni Don Ismael! Akala ko tapos ng problema natin. Talagang iba ako kay ate, inay. Bubuhayin ko tong anak ko. Paninindigan ko to. Wala akong pakialam sa sasabihin sa akin ng ibang tao, inay. Buhay ko to. Oh, bilisan nyo. Dali. Bilisan mo. Ang bagal mo. Uy, ikaw na lang magdala. Baka may dumating. Wala kang utang na loob. Napakalaki ng pagkakaiba mo sa iyong mga magulang. Binigyan kita ng magandang pwesto sa kumpanya ko. Pagkatapos ito pa ang gaganti mo sa akin. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Anong pagkakataon? Tuwing gagawa ka ng kawalang hiyan, yan ang hinihingi mo sa akin. Ito na ang huli mong pagkakataon. Magbalot-balot ka na at umalis ka sa kumpanya ko. Isama mo na rin ang mga alipores mo. Nay, tulungan ko na po kayo. Ay, wag na anak. Pumunta ka na sa mansyon. Kanina ka pa pinususundo ni Don Ismael. Inay, nahihiya po akong magpakita kay Don Ismael. Anak, nariyan na yan. Harapin na natin. Gusto mo samahan kita? Wag na po, Nay. Nasaan ang ama ng pinagbubuntis mo? Pumili ka ng isang lalaking walang prinsipyo. Irresponsable. Ang ama ng batang dinadala ko ay isang trabahador nyo na inalisan nyo ng trabaho. Alam ko. At hindi na siya magpapakita sa'yo. Yan ba ang lalaking pinili mo? Hindi pa rin nagbabago ang inaalok ko sa'yo. Gaganda ang buhay ng bata. Kakain sa gintong kutsara. Kung pakakasal ka sa akin. Ipagpatawad niyo po, Don Ismael. Marunong po akong tumanaw ng utang na loob. Mahirap lang po kami. Pero kahit kailan, hindi niyo ako pwedeng silawin ng kayamanan niyo. Mamamatay ako mahirap. At hindi ko pwedeng pagbili ang kaluluwa ko sa tulad niyo. Nung nawala ang itay, ipinalit ko kayo sa kanya. Ang sabi ko, ibinigay niya kayo sa amin. Hindi ko lang mapadama dahil hindi namin kayo kaano-ano. Sa madaling sabi, yan ang desisyon mo. Hindi na po magbabago. Maraming salamat po sa lahat ng kabutihan niyo sa amin. Umasa po kayo. Nantirito pa rin ang pag-aalang ko sa inyo. Itay! 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 Salamat, anak. Pinatawad mo. Bakit kayo nandirito? Matagal na ako dito. Gusto kitang lapitan pero wala akong lakas ng loob. Napakalaking kasalanan ng
nagawa ko sa inyo mag-ina. Nagmakaawa ako kay Don Ismael. Alam niyang ako ang itay mo. Aalis tayo dito. Uuwi tayo. Ginagamit lang kayo ni Don Ismael. Hindi, Ana. Ang bait ni Don Ismael. Nagkakamali ka ng paratang sa kanya. Dito na lamang ako. Hindi! Ayoko! Hindi ko gusto yung ginawa niya sa atin. Hindi ko siya mapapatawad. Inay, nagsisisi na si Itay. Dahil baldado na siya. Dahil wala na siya mapupuntahan. Tama ka, Inay. Pero nagsisisi na ang Itay. Higit sa lahat, kailangan siguro itama na natin lahat ng mali. Inay, kung pagkakamali pa rin, at least sinubukan natin. Kulang pa rin tayo para maging isang pamilya. Bakit, anak? Pinabayaan kita. Hindi, Inay. Dahil din sa Itay, kaya tayo nagsikap. Kaya narating natin ang buhay natin ngayon. Siya ang nagpalakas ng loob natin para makabangon. Napakabait niyo sa akin at sa aking pamilya. Pero ito na ang pagkakataon para maituwid ko ang pagkukulang ko sa kanila. Kailangan kong kapatawaran ng asawa ko. Naiintindihan kita, Mang Ramon. May pakikiusap lang sana ako sa'yo. At sana, huwag mong mamasamain. Ano po yun? Gusto ko sanang tulungan mo ko na mapalapit kay Susan. Naku, ano ba naman anak? Ang tagal-tagal mo dyan. Tatanghaliin tayo. Dalian mo dyan. O anak, tutulungan na kita. Para mabilis. Tay, wala naman akong ginagawa. Ako na. Alin ba ritong ilalagay ko sa kahon? Sige na. Ayun po, oh. Ay! Ano yun? Ano ka ba naman? Imbis na tutubuin ko, babasagin mo pa. Magkaroon ka naman ng malasakit. Inay. Sinasabi ko na sa inyo, ako na lang eh. Anak, pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Ang ibig ko lang naman tulungan ka. Itay? Itay, bakit? Hindi ko na kaya. Parang nabubuhay ako sa bahay na ito na walang anino. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Ganun lang talaga si Inay. Buo na tayo, huwag ka nang umalis. Anak, may kulang. Ang respeto at pagmamahal ay hindi ko maibalik. Wala akong magawa. Tay.
Sinaktan mo. Napakasakit. Patawarin mo ako. Patawad. Ramon, Aida. Itay? Nay? Na. walang yaka ang kapal na mukha mo! Nagpakita ka ba sa akin? Umalis ka dito! Umalis ka dito! Hindi kita kailangan! Patawarin mo ko. Mahal na mahal kita. Bravo! Bravo! Tapos na ang palabas. Kayo? Oops! Pasko ngayon. Bawal magalit. Araw ngayon ng pagmamahal at pagpapatawad. Bakit kayo nandirito? Patawarin mo ako sa pagsubok na binigay ko sa'yo. Pero hindi ako nagkamali. Ikinararangal kitang mapangasawa ng kaisa-isa kong anak. Susan, minahal kita ng totoo.
Wala eh.